Diyos naming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong pagmamahal at sa iyong biyaya, lalo na sa pagkakataong ito, kung saan maaaring nating pag-aralan ang ika-6 na aklat sa seryeng History of Redemption na nailalatala sa Ingles. At lubos kaming nagpapasalamat sa panahong ito ng pagsasama-sama at pagsamba sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. At idinadalangin namin, Ama, na habang kami makibahagi sa iyong kasaysayan ng pagtubos, naway tunay kaming maging mga espiritual na lebita, ang mga espiritual na pari na kayang maglingkod sa iyong espiritual na tabernakulo. May pahayag nawa namin ang iyong salita. Naway makapaglingkod kami sa iyo at makapaglingkod sa simbahan upang matanggap mo ang lahat ng kaluwalhatian. Maraming salamat po sa panahong ito na ipinagkaloob ninyo sa amin. Pagpalain nawa kami sa pakikisama sa iyo at sa isa't isa, at ito ay aming dalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Kaya muli, maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin itong nakaraang buwan, itong nakaraang 4 na linggo. Ang pamagat ngayon ay ang pagkasaserdote at ang kasaysayan ng pagtubos, at ipinagpapatuloy natin mula noong nakaraang linggo ang tungkol sa pagkasaserdote at ang tanganay. Kaya ito ang pangalawa at huling lektura para dyan. Nandito na ang librong Ingles na ilalatala. Hula ko ay nailatala na ito. Ipinapadala na ito ngayon sa Amerika at inaasahang magiging available sa katapusan ng Abril sa pamamagitan ng pamamahagi ng CLC. Kaya ang Amazon, eBay, Barnes and Nobles at ang mga channel na iyon ay tatanggap ng aklat na ito para sa pamamahagi, at mag-aanunsyo kami habang nangyayari ito. Kaya ang walang hanggang mataas na saserdote ng sumpa ng tipan. Mga 7 taon na ang nakalipas mula nang huling nailatala ang aklat na Ingles, kaya naman isa itong tunay na pinagpalang panahon para sa atin. At, alam mo, ang mga pag-aaral nung nakaraang buwan, wala pa sa mga detalyeng nasa aklat na ito. Pero, sakop nito ang maraming impormasyon na sa tingin ko ay mahalaga. Habang pinag-aaralan natin ang pagkasaserdote, habang pinag-aaralan natin ang mga talangkanan, habang pinag-aaralan natin ang mga tungkuling responsibilidad ng mga pari, at kung paano ito humahantong kay Hesukristo. Kaya ngayon ay tatapusin natin ang ating pag-aaral tungkol sa panganay, at nais kong basahin ng sama-sama ang mga bilang kabanata 3, mga talata 40 at 41 para sa ating pambungad na kasulatan. Pagkatapos, silabi ng Panginoon kay Moises, bilangin mo ang lahat ng panganay na lalaki sa mga anak ni Israel mula sa 1 buwang gulang pataas, at ilista mo ang kanilang mga pangalan. Kukunin mo ang mga libita para sa akin. Ako ang Panginoon, kapalit ng lahat ng mga panganay. Sa mga anak ni Israel at sa mga hayop ng mga libita, sa halip na lahat ng panganay, sa halip na lahat ng panganay, sa mga hayop ng mga anak ni Israel. At ito ang salita ng Diyos. Amen! Kaya habang tinitingnan natin ang talatang ito, nakikita natin ang utos ng Diyos. Kaya't una mong isensus ang lahat ng mga panganay sa Israel, at saka mong ilalagay ang mga Levita. Kaya gusto ng Diyos na malaman ng mga tao kung ilan ang mga panganay. At ayon sa kanyang salita, ang panganay ay sa Diyos. Kaya sa Exodo Kabanata 13, talata 2, sinasabi, pakabanalin mo sa akin ang bawat panganay, ang mga unang bunga ng bawat bahay bata sa mga anak ni Israel, maging tao o hayop. Akin ito. Kaya ang panganay ay talagang mahalaga dahil ito ay sa Diyos. Kaya kung naaalala ninyo ang ating pambungad na kasulatan mula nung nakaraang linggo, Exodo, Kabanata 4, mga talata 22 at ang mga sumusunod, sasabihin ninyo kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Kaya kapag nakita natin ang Diyos na nagsasabi niyan, pakabanalin mo sa akin ang bawat panganay, ang sinasabi ng Diyos ay gawing banal ang lahat ng akin. Kaya tayo mga panganay sa espiritual, ang Diyos ang nagsasabi na ikaw ay akin. At sa Exodo, Kabanata 4, versikulo 23, kaya't sinasabi ko sa iyo, pabayaan mong umalis ang aking anak upang siya ay makapaglingkod sa akin, ngunit tumanggi kang payaunin siya. Narito, aking papatayin ng iyong anak na lalaki, ang iyong panganay. Kaya dito talaga natin nakikita ang paniwala ng pagtubos. Kita nyo? Ano ang pagtugos? Parang may kailangang ibigay
Oo, sa maraming pagkakataon, kailangang bayaran ng utang para makatanggap ng iba pa. Kaya kung ikaw ay nasa bilangguan at sinasabi mong ikaw ay natubos na, maglaan ka ng oras o baka may magbabayad sa lahat ng utang mo. Alam mo, kung sabihin nating nasira ang isang kasunduan sa negosyo at nabilanggo ka, dahil dyan, may nagbayad na sa lahat ng iyong mga utang at natubos ka na dahil nabayaran na ang dapat sanay iyong bayaran. At ngayon ay malaya ka na. Kaya't ating muling titingnan ito patungo sa konklusyon. Ngunit, upang mapalaya, ang panganay ng Diyos na siyang panganay ni Faraon, ang panganay sa buong Ehipto, ay kinuha. At balikan natin ang ating pambungad na banal na kasulatan sa Kabanata 3. Sinasabi ng Diyos, sige, ang panganay ay akin. Pero sa halip na panganay ng lahat ng iba, ibigay mo sa akin ang mga Levita. Kaya sila ang magiging panganay sa espiritual na paraan. Kaya't ating titingnan ng konseptong ito ngayon at kung bakit ito napakahalaga. Kaya ang kahalagahan ng panganay, kung titingnan natin ang Deuteronomio Kabanata 21, talata 17, nagtatakda ang Diyos ng pamantayan kung bakit dapat ituring na pinakamahalaga ang panganay. Kaya nagbigay siya ng halimbawa nito. Ngunit kahit na ang isang lalaki ay may sabihin na nating dalawang asawa at mahal niyang isang asawa, ngunit hindi niya mahal ang isa pa. Ngunit kung ang hindi minamahal na asawa ang mga anak ng panganay na anak na lalaki, dapat itong kilalanin ng ama. Kaya ang Deuteronomio 21:17, kundi kikilalanin niya ang panganay, ang anak ng hindi minamahal, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng dobleng bahagi ng lahat ng kanyang pag-aari. Sapagkat siya ang pasimula ng kanyang kalakasan, sa kanya nauukol ang karapatan ng panganay. Kaya ayon sa mga batas ng Israel tungkol sa mana, ang panganay na anak na lalaki ay tumatanggap ng doble ng mana sa bawat ibang anak na lalaki. Kaya kung ang isang ama, halimbawa, ay may 100 dolyar at mayroon siyang sabihin nating dalawang anak na lalaki, ang unang anak na lalaki ang tatanggap doble. Kaya ano yun? Kaya ang unang anak na lalaki ay tumatanggap ng 2/3 ng mana at ang pangalawang anak ay tumatanggap ng 1/4. Kaya iyon ang pamantayan kung gaano kalaki ang manang matatanggap ng panganay. Kaya nakikita natin ito kay Jacob. Kita mo, si Jacob ay may asawang minamahal niya. Si Rachel yun. At may asawa siyang hindi naman talaga niya mahal. Si Leah yun. Ngunit ibinigay ni Leah ang panganay na anak na lalaki at iyon ay si Reuben. Pero tingnan mo ano, kinilala pa nga ni Jacob sa Genesis Kabanata 4, talata 3, Reuben, ikaw ang aking panganay, ang aking kapangyarihan, at siya ang pasimula ng aking kalakasan, siyang dakila sa karangalan, at siyang dakila sa kapangyarihan. Kaya ayon sa pag-amin na ito, kinikilala maging ni Jacob na si Reuben ang dapat sanang panganay na tumanggap ng pinakamalaking mana. Gayunpaman, kung alam natin ang kwento ni Ruben, siya nga ay sumiping kay Bilha, na babae ng kanyang ama. Hinalay niya ang higaan ng kanyang ama, kaya nawala sa kanya ang karapatang ito ng panganay. At sa madaling salita, sa tipan ng tanglaw, si Juda ang naging panganay ayon sa talaang kanan, si Jose ang naging panganay ayon sa tipan, ngunit nawala si Ruben sa kanyang pwesto. Ngunit, hindi nito binabago ang katotohanan na, sa wastong paraan, ang panganay ang simula ng lakas ng ama. Siya ang dapat magmana ng lahat o ang halos lahat ng may papamana ng ama. At ito ang responsibilidad niyang panganay. At ang panganay ng Diyos. Nirepaso namin ito nung nakaraang linggo, ngunit siya ay tinawag palabas ng Ehipto. Exodo Kabanata 4, talata 23. Payagan mong umalis ang anak ko upang siya'y makapaglingkod sa akin. Tingnan mo, ang anak, ito ang panganay na anak. Pabayaan mo siyang umalis upang makapaglingkod siya sa akin. Kaya't Oseas 11:1, nung bata pa ang Israel, minahal ko siya, at mula sa Ehipto, tinawag ko ang aking anak. At nakita rin natin nung nakaraang linggo sa Mateo 2, versikulo 14 at 15, kung paano natupad ang propesiyang ito mula kay Oseas nang tumakas si Jesus mula sa pag-uusig ni Herodes at tinawagan siya ng Diyos pabalik. Mula sa Ehipto, tinawagan ko ang aking anak. Dahil pinagbantaan ni Jesus si Herodes,
Dahil ang tatlong pantas ay dumating upang magsabi na parito kami upang sumamba sa hari. At nais ni Herodes na alisin ang anumang posibleng banta, kaya pinatay niya ang lahat ng sanggol na may edad na 2 taon pababa. At isinama ni Jose sina Jesus at Maria at sila ay tumakas patungong Egipto. Ngunit pagkatapos, pagkamatay ni Herodes, sila ay ibinalik. Kaya ito ang katuparan ng propesiya na sinabi ni Oseas. At ito ang panganay na anak ng Diyos na tinawag mula sa Ehipto. Ngunit bakit siya tinawag palabas ng Egipto, upang ang anak ay makapaglingkod sa ama? Kaya kailangan nating tingnan ang salitang ito na maglingkod sa Exodo 4:4-23. Payagan mong umalis ang anak ko upang siya'y makapaglingkod sa akin. At sa Hebreo, ito ay abad. At dapat itong maging isang pamilyar na salita. Saan na natin nakita ang salitang abad na ito dati? Kaya kung ating aalalahanin ang Genesis Kabanata 2, talata 15, kinuha ng Panginoong Diyos ang tao at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito'y linanin at ingatan. Kaya rito, nang ang taong si Adan ay inilagay sa hardin ng Eden upang maglingkod sa Diyos, sinasabi sa Genesis 2:15, ito ay upang linangin ang isang katawan at pangalagaan ang hardin. Kaya ang gawain nito ng paglilingkod ay isang gawain pagsamba. Si Adan ang modelo ng saserdote sa Eden, ngunit gaya ng alam natin, nabigo siya sa tungkuling iyon. Ngunit si Adan, sa papel na ito, siya ang anak ng Diyos. Tingnan ang Exodo 4:23, payagan mong umalis ang aking anak upang siya'y makapaglingkod sa akin. Kung titingnan mo ang ating ikatlong talata sa screen, Lucas, Kabanata 3, talata 38, ito ang talaangkanan ni Jesus. Kaya ito ay nagmumula kay Jesus na umaakyat patungo sa Diyos. At saka mayroon tayong anak ni Enos, na anak ni Seth, na anak ni Adan. At si Adan ay tinawag na, ang anak ng Diyos. Kaya sinasabi sa Exodo 4, pabayaan mong umalis ang aking anak upang siya'y manatili. Paglingkuran mo ako. Si Adan, nang siya ay ilagay sa hardin ng Eden, ay inutusan siya ng Diyos na manatili, magsaka, maglingkod sa hardin. Si Adan ay anak ng Diyos, ngunit alam natin na si Adan ay nahuyog dahil sa kasalanan. At sa 1 Corinto, Kabanata 15:45, ano ang sinasabi nito? Nasusulat, ang unang tao, si Adan, ay naging kaluluwang buhay. Ngunit ang huling Adan, alam natin na ito ay tumutukoy kay Kristo, tama ba? Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ano kaya hindi natupad ng unang Adan dahil sa pagbagsak? Si Kristo ang anak ng Diyos na tinatawag na huling Adan. Ginawa nga niya at kaya nga siya ay kinikilala bilang isang espiritong nagbibigay buhay. Alam mo, hindi sapat na tumanggap lamang tayo ng buhay, kundi kailangan din nating ibigay ito. At paano natin gagawin yon? Titingnan natin ito patungo sa konklusyon, ngulit upang magbigay ng paunang sulyap, ito ay sa pamamagitan ng salita. At kapag tayo ay naglilingkod, dapat tayong maglingkod ayon sa salita. At ito, ang papel, ikaw, ang anak ng Diyos. Kaya si Kristo ay anak ng Diyos, ngunit tayo rin ay mga anak ng Diyos. Sa espiritual na aspeto, tayo ang panganay na kapisanan ng Diyos. Kaya dapat natin siyang paglingkuran. Dapat nating linangin ang espiritual na Eden. At tatalakayin natin ito mamaya. Ito ay paglilingkod sa tabernakulo, kapwa ang makasaysayang tabernakulo at gayon din ang espiritual na tabernakulo. At ang tungkulin ng mga Levita ay maglingkod sa pari, at ang tungkulin ng pari ay maglingkod sa tabernakulo, mamagitan para sa bayan ng Diyos. Kaya, mga bilang kabanata 3:6, ngayon si Aaron ang mataas na saserdote, tama ba? At ang mga bilang kabanata 3, talata 7 at 8, parehong mga talatang iyon ay nagtatapos sa pangungusap na ito upang gawin ang paglilingkod sa katapusan sa tabernakulo. Kaya sa Eksodo Kabanata 25, mga talata 8 at 9, hindi nakasulat dito sa screen kundi sinasabi nito na ang Diyos ang nagbigay ng disenyo ng tabernakulo upang siya'y manahan kasama ng kanyang bayan. Kaya ang paggawa ng serbisyong ito ang paggawa ng masama. Nangangahulugan ito na kailangan mong maging isang espiritual na Levita
upang makapaglingkod sa pari. Ngayon, tingnan natin ang Juan Kabanata 1, talata 14. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa gitna natin. Ngayon, ang Griego para sa salitang nanahan ay skeno. At ang ibig sabihin nito ay magtayo ng toltol. Ang ibig sabihin nito ay tabernakulo. Kaya't ang salita ay naging laman at nanahan sa atin. Ibig sabihin, tumutuoy ito kay Hesukristo. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nagbula sa Ama. Nakitira siya sa amin sa tabernakulyo. Ibig sabihin, kailangan natin siyang paglingkuran. Hindi lamang natin siya pinaglilingkuran sa konteksto ng espiritual na tabernakulo, pinaglilingkuran din natin siya sa konteksto na siya rin ang mataas na saserdote kung paano ang mga Levita ay naglingkod sa tabernakulo at ang mga Levita ay naglingkod bilang mga pari, ang mga Levita rin ang mga pari. Kaya ang leyon ni Aorn mula sa tribo ni Levi, sila ang mga pari. At ang panganay sa talaang kana ni Aon, sila ang mataas na pari. Kaya sa lahat ng mga paraang ito, nakikita natin kung paano ang mataas na pagkasaserdote, ang mga Levita, ang mga panganay, lahat sila ay tumuturo kay Kristo bilang ating paraan ng pagtubos at kaligtasan. Kaya naman, ayon kay Juan, Kabanata 12, versikulo 26, kung ang sinuman ay naglilingkod sa akin, ay sumunod siya sa akin. Kung nasaan ako, naroon din ang aking lingkod. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya ay pararangalan ng Ama. Bakit natin sinusunod ang utos ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos, tayo ay pinagpapala ng Diyos. At hindi ito isang sitwasyon kung saan kailangan nating gawin ito upang makatanggap ng mga pagpapala. Nais ng Diyos na pagpalain tayo, at sa katunayan, pinagpala na tayo. Kaya ang magkaroon ng pakikipag-isa sa Kanya, ang pagpalain sa pamamagitan ng pagiging kasama Niya. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya tayo naglilingkod dahil tayo ay pinagpala. Kaya't bumalik ka at pipunin mo ang lipi ni Levi at ilagay mo sila sa harap ni Aaron na saserdote upang sila'y mga siwa sa anya, upang gawin ang paglilingkod sa tabernakulo. Si Jesus ang ating mataas na pare. Si Jesus ang ating tunay na tabernakulo. Kaya kung tayo ay naglilingkod sa Kanya, sinusunod natin siya, kasama niya tayo, at tayo ay pinararangan ng Ama. Kaya nga, nasa panahon tayo ng Kwaresma ngayon, dinar? At alam mo, ito ay isang bagay na madalas nating sinasabi tuwing Kwaresma. Sundan natin ang mga yapak ni Kristo. Pasanin natin ang ating krus at sumunod sa Kanya. Sundan natin ang Kanyang mga yapak at magdusa kasamang ating Panginoon. Yan ang tawag sa espiritual na Levita sa bayan ng Diyos na sumunod kay Heso Kristo upang tayo ay makasama niya. At sa ganon, tayo pinararangalan ng Ama. Kaya, ang konklusyon, alam mo, mas maiksi ang mensahe ngayon, ngunit ang konklusyon ay si Kristo ang ating dakilang mataas na saserdote. Kaya mga Hebreo, Kabanata 8 ang mga bersikulo 1 at 2, basahin natin ito ng sama-sama. Ngayon, ang pangunahing punto ng nasabi ay ito. Mayroon tayong isang mataas na pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan. Isang ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinapon ng Panginoon, hindi ng tao. Kaya pag-isipan natin sandali ang talatang ito. Nakita nating dati kung paano tinawag ang mga Levita upang maglingkod sa mataas na saserdote, kung paano tinawag ang mga Levita upang maglingkod sa tabernakulo. At ano ang sinasabi sa atin ng mga Hebreo? At gustong-gusto ko ang talatang ito dahil sa mismong talata sinasabi nito, ngayon ang pangunahing punto lang nasabi ay ito. Kaya lahat ng ating napag-usapan nitong nakaraang 4 na linggo ay maaaring ibuod sa talatang ito. Meron tayong isang mataas na saserdote at iyon ay si Kristo. Siya ay nakaupo sa kanan ng Diyos, ang trono ng kamahalan sa kalangitan. At siya ang ministro sa santuaryo, na siyang tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Kaya meron tayong espiritual at tunay na tabernakulo kung saan tayo dapat maglingkod. Meron tayong espiritual na katangirang mataas na saserdote na si Kristo na dapat nating paglingkuran.
Nangangahulugan ito na tayo ang mga espiritual na pari at levita na naglilingkod sa espiritual na mataas na pari sa espiritual na tabernakulo. Kaya 1 Pedro 2 talatanganin. Ngunit kayo isang lahing hirang, isang maharlikang pagkasaserdote, isang bansang banal, isang bayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang kanyang mga kangangangang gawa, na siyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilanas na liwanag. Kaya tayo ang pagkasaserdote, isang maharlikang pagkasaserdote. At anong sinasabi nito? Tayo ay sariling pag-aari ng Diyos. Ano ang sinabi ng Diyos nang tawagin niya ang kanyang bayan mula sa Israel? Patingka, anong sinabi ng Diyos kay Paraon nung palalayain na ng Diyos ang kanyang bayan? Pabayaan mo na ang anak ko, ang panganay kong anak na lalaki. Akin siya at maglilingkod siya sa akin. Hayaan mo na siya. At ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya kung tayo ang spiritual na panganay, gaano kahanga-hanga na sa harap ng kadiliman at kamatayan, ang Diyos na siyang kahanga-hangang liwanag ay nagsabi, "Palayain ang aking anak. Siya ang panganay ko. Wala ka ng kapangyarihan sa kanya, akin siya. Siya ang magsisilbi sa akin." At yan ang Diyos na tumatawag sa atin. Yan ang Diyos na tumatawag sa atin na Kanya. Anak na lalaki ang kanyang panganay na anak na lalaki. At tinatawag namin siyang Ama. Kaya para sa atin na maging mga Levita, para sa atin na maging mga pare, ipinapakita nito kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Wala kaming ginawa para makuha ito. Wala kaming ginawa para maging karapat-dapat sa posisyong ito. Ngunit dahil sa katotohanang nilikha ang Diyos, sabi niya, "Ikaw ang aking panganay. Akin ka. Maglilingkod ka sa akin." Pero kung titingnan natin, ang unang Adan, ang Adan sa paglikha, nilikha ng Diyos ang buong sansinukob at inilagay niya si Adan sa pamamahala nito dahil anak niya si Adan. Siya ang tagapagdala ng kanyang larawan at siya ang may pananagutan sa mga nilikha ng Diyos. At inilagay ng Diyos si Adan sa lugar na yon dahil sa dakilang pagmamahal ng Diyos kay Adan. At yan ang posisyon ng pagkasaserdote. At yan ang dahilan kung bakit tayo bilang mga espiritual na Levita, ang espiritual na panganay na kapulungan ay tinawag na gawin kay Heso Kristo. Kaya ang mga Levita at ang mga pangangay, mga bilang kabanata 3, talata 45. Kunin mo ang mga Levita, kapalit ng lahat ng panganay sa mga anak ni Israel at ang mga hayop ng mga bahite. At ang mga Levita ay magiging akin. Ako ang Panginoon. Nakita mo, kanina nakita natin kung paano ang panganay. Hindi mahalaga kung ikaw ay Levita, hindi mahalaga kung ikaw ay Juda, kung ikaw ay mula sa Benjamin, kung ikaw ay mula sa Simeon, anumang tribo yon. Kung ikaw ang panganay, ikaw ay sa Diyos. Gayon din sa mga hayop, lahat ng baka, ang panganay sa mga baka, iyon ay sa Diyos. Ngayon, maiisip mo ba, halimbawa, kung lahat ng tao sa Korea, bawat pamilya, ang kanilang panganay na anak na lalaki, ay kailangan nilang ipadala sa hukbo at ang kanilang trabaho ay ang manatili sa hukbo magpakailanman. Malaking pasanin yan para sa sino mang pangangay, hindi ba? Ngunit sabi ng Diyos, sa halip na lahat ng panganay sa mga anak ni Israel na itatag na natin na ang panganay ay sa Diyos. Ngunit sa halip na ang panganay, saan man sila naroon, saan man sila nanggaling, at sa halip na ang panganay ng alinman sa mga baka, saan man sila nanggaling, ang mga Levita ang kanilang kukunin. Kaya nakikita natin ang usapang antas ng pagtubos na nagaganap dito. Ang mga Levita ay tinubos para sa Diyos upang maglingkod bilang kanyang panganay na kapulungan para sa buong bayan ng Israel, para sa lahat ng iba pang panganay. Ang tungkuling ito at talagang ang karangalang ito ay napunta sa ang mga Levita. At kaya nga, para sa atin bilang mga espiritual na Levita, tayo ay lubos na pinagpala. At hindi lamang tayo mga Levita, tayo rin ang maharalikang pagkasasardote at naglilingkod tayo sa tunay na mataas na saserdote. Kaya, aalis na ako pagtatapos ko sa CP na ito mula kay Abraham Park.
ang may akda ng The Eternal High Priest of the Covenantal Oath at sa pahina 125, mayroon siyang siping ito. Kaya, ang tribo ni Levi ay naging isang kapulungan ng mga panganay upang palitan ang mga panganay na anak na lalaki ng Israel. At ito ang mahalagang punto. Sa madaling salita, sila ay lubos na inialay para sa gawain ng pagtubos sa buong Israel. Isipin mo ito, ang buong tribong ito ay lubos na iniyalay upang tubusin ang lahat ng bayan ng Diyos. At ito ay tinalakay sa Aklat 6, ang walang hanggang mataas na saserdote ng Sumpa ng Tipan. Ito ang pinagmulan ng pagkasaserdote. Kaya ang tribo ni Levi ay kahanga-hanga sa ganang sarili nito. Sa lipi ni Levi, ang mga inapo ni si Aaron ng mga pare. At sa mga pare, ang panganay na lahi ay ang mataas na saserdote. Kaya gaano kahanga-hanga ang kaayusang ito ng kasaysayang ito ng kasaysayan ng Diyos. At ang pangwakas na konklusyon, si Kristo ang tunay na panganay. Siyempre, siya ang tunay na mataas na saserdote. At tayo ay kanya. Kaya tayo. Kaya sa Kolosas Kabanata 1, versikulo 18, ang huling kalahati na tumutukoy kay Kristo, sinasabi nito, siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya mismo ay magkaroon ng pangunahing lugar sa lahat ng bagay. Kaya ang sabihing ikaw ang panganay ay nangangahulugan na ikaw ay nabuhay na maguli. Gaano kahangahang ito? At 1 mga taga-Korinto, Kabanata 15, talata 20, at pagkatapos ay titingnan natin ang talata 23. Ngunit ngayon, si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay, ang unang bunga ng mga natutulog. Kaya, syempre, si Kristo ang panganay ng muling pagkabuhay. Ngunit sa talata 23, ngunit ang bawat isa ay ayon sa kanyang sariling pagkakasunod-sunod, si Kristo ang unang bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Kaya si Kristo ang bugtong na anak ng Diyos. Siya ang una sa mga una, ang pinakapanganay, ang mga unang bunga ng ano, yung mga nabuhay mula sa mga patay. At saka, ang mga kay Kristo. Kanya sila. Kaya ganun talaga tayo pumapasok sa kapulungan ng mga panganay. At ano ang gawain ng pagtitipon ng mga panganay? Ipinanganak upang tubusin ang bayan ng Diyos. Kaya kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang maipahayag ang salita ng Diyos. Nasa kanyang salita ang buhay at nasa kanyang salita ang hiwaga ni Kristo. Kaya ang maglingkod sa kanyang simbahan, ang espiritual na tabernakulo, ang maglingkod sa ating tunay na mataas na saserdote ay ang paggawa nito sa salita. Kaya dito tayo magtatapos. Ito ang aking pag-asa at panalangin, na hindi lamang sa ika-6 na aklat ng kasaysayan ng pagtubos tungkol sa pagkasaserdote at hindi lamang sa kasaysayan ng pagtubos na nailathala na hanggang ngayon, kundi sa lahat ng kasaysayan ng pagtubos ng Diyos mula sa simula ng paglikha hanggang ngayon hanggang sa bagong paglikha, ang aking pag-asa at panalangin na tayong lahat ay maging bahagi ng kapulungang iyon ng mga panganay, na tayong lahat ay maaaring maging mga espiritual na libita, na tayong lahat ay maaaring maging mga espiritual na pare na naglilingkod sa ating tunay na mataas na saserdote, na naglilingkod sa tunay na tabernakulo upang ating sambahin ang ating Diyos. Maaari natin siyang paglingkuran at sa paggawa nito, maaari tayong lahat na makipagbahagi sa pagtubos na mayroon tayo kay Hesu Kristo na siyang panganay ng muling pagkabuhay. Naway maranasan natin ang buhay na walang hanggan, at naway pagpalain din tayo na maranasan ito sa pamamagitan ng pagbabagong anyo. Amen. Kaya't magtapos tayo sa panalangin at sa panalangin ng Panginoon. Ama namin, maraming salamat po sa iyong pagmamahal at biyaya. Nagpapasalamat kami sa iyo na tinawag mo kami upang maging tunay mong pag-aari. Tinawag mo kami upang mapabilang sa kapulungan ng mga panganay bilang iyong mga espiritual na levita na maglilingkod sa espiritual na tabernakulo. Itinalaga at itinalaga mo kami upang maging iyong bayang hinirang, isang maharlikang pagkasaserdote. At dalangin namin na makapaglingkod kami sa iyo upang kami ay makapabahagi sa buhay na walang hanggan.
Naway ang pagpapalang ito, amang Diyos, ay maipahayag nawa ang ebanghelyong ito sa lahat ng tao sa buong mundo, upang ang mga hangganan ng kasaysayan ng pagtubos ay lumawak, upang masaklaw ang lahat ng iyong nilikha, at upang kami, amang Diyos, ay magkaroon ng pakikiisa sa iyo, upang manahan kasama mo. Sa tunay na tabernakulo na siyang langit, lubos kaming nagpapasalamat. Nananalangin kami sa pangalan ni Jesus. Amen.